SHS ngayong gabing ito. Alam niyo na kung ano magaganap. Tatlong kwento ang ating itatampok ngayong gabing ito. Pero syempre, November 16 ko daw nagkakamali itong kwentong ito. Dalawa lang pala yung ating story na i-feature ngayon. Okay? At dahil nakita na naman namin yung isa po sa mga ikatlong kwento kasi dito guys, ay na-feature na pala natin ito bilang regular isa sa mga kasama sa compilation natin before. So lalaktawan na natin iyon. So dito na tayo muna sa kwento ni JM at Ann habang syempre inaabangan pa rin po natin ang pang-ilang episode na ba ngayon sa ating ang dalawang anino ni Satanas na ating November series na tulad na sabi ko tama po ito po yung sequel ng Ang Batang Ipinanganak sa Haunted House at syempre dapat napakinggan nyo na yung full episode nito at yung Ang Bayang Naglaho dahil para malaman ninyo yung kaugnayan o koneksyon ng bawat isa sa mga karakter doon. Syempre likha ito ng kaibigan natin na si G.Y. Jones. Alright? Kape ni Lola Trinidad now available sa HTV Merch, TikTok Shop and Shopee. Kaya sana umorder ka na't matikman mo. Kung halimbawa man hindi mo pa talaga natitikman yung hazelnut at butterscotch, may pa-sampler po tayo. 28 pesos only. Single or solo pack po ito ni Kape ni Lola Trinidad. At syempre meron din tayong sulit tipid pack. 3 drip bags ang naroroon at sana'y matikman nyo na bago ninyo bilhin yung ating mga regular package ng Steep and Drip Coffee. Okay, so tikman mo na bago matikman ng iba. Umpisa na natin sa kwento ni JM. Ito'y pinadala o ibinahagi sa pamamagitan ng Facebook. Heto ang kanyang kwento. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Ito po'y shinare sa Hilakbot Pinoy Horror Stories FB page via Messenger at tawagin na lamang daw natin siya sa pangalang JM. Nangyari po ang kakaibang kaganapan na ito dito sa Saudi nung ako ay nagtatrabaho pa ng halos 6 na taon na doon. Nung unang dating ko pa lamang po at na-meet ng personal yung amo ko, unang beses na pagpasok ko pa lamang sa bahay nila, nangilabot na ako. Pagpasok mo kasi, unang pinto ay madilim. May 2 pinto po na magkatapat din kasi. Yung isang pinto ay tanggapan ng mga bisita na lalaki at yung isa naman ay papunta sa sala at doon naman tumatambay ang buong pamilya at maging minsan doon na rin kumakain. Madilim pagpasok mo pa lang at doon ay medyo natakot o nawirduhan na ako. Yung boses din kasi nung boss kong lalaki ay malaki at parang galing po sa ilalim ng lupa. Pero natural voice po niya yon, Sir Red, at kapag ia-approach ka naman at kahit nagsasalita siya, nakangiti naman po yung amo kong lalaki. Yung bawat hakbang nga din po niya, as in madidinig mo talaga. Para talagang halimaw daw yung naglalakad at kakabahan ka talaga lalo kapag nadidinig mong approaching o kaya papalapit sa iyo. Hanggang sa may isang pagkakataon na biglang bumukas yung isang pinto sa tambayan ng buong pamilya. Ewan Sir Red ha, pero isang babae po ang lumabas doon. Mahaba pero buhaghag yung buhok niya. Yun bang parang bruha na hindi nagsusuklay at kalintulad ng mga karakter sa mga horror films. Nagsasalita po siya ng Arabic. At syempre dahil hindi pa naman po ako sanay, hindi ko siya maintindihan. By the way, nalimutan ko palang sabihin na isa po akong lesbian. Tanggap naman po nila iyon kasi mabait naman po talaga yung mga amo ko. 4 po sila sa bahay at puro matanda na. Yung nanay po nila ay 94 years old na pero yung nanay po nila ay nasa 94 po nung dumating ako. Okay. At ngayon ay 100 years old na daw. Naaalala ko nga din po Sir Red na itong same na matandang babaeng ito ang siyang unang kumusta sa akin tungkol sa naging biyahe ko. Buti na lang
Magaling mag-Ingles yung kapatid niyang lalaki at tinatranslate na lamang po niya sa akin yung Arabic na lengguwahe na winiwika nitong matandang babae. So sabi ko naman ay okay lang naman yung biyahe, although nakakapagod dahil talagang masakit sa puwet, 9 hours kang nakaupo. Ang sabi nung matandang babaeng iyon, halika dito sa kusina at kumain muna tayo. Tingnan mo rin yung buong bahay, sabi. So habang papunta sa kusina, mapapansin mo talagang makaluma na. May nakasinding ilaw din po sa kusina at yung isa kung saan naman nagpapahinga yung pamilya. Siyempre dahil baguhan ay hindi rin po talaga ako halos makakain nung kinakain nila. Hindi ko rin po alam kung paano niluto ng isang katulong na ibang lahi. Hindi naman po sa nag-iinarte pero ganun talaga Sir Red eh. Palagay ko'y maiintindihan din ako ng mga kapwa ko OFW na first time tumungtong sa abroad o lalong-lalo na dito sa Middle East. So habang nakaupo po ako sa kusina, may isang kwarto na makikita mula doon. Kwarto daw iyon naman ng mga babae o ng mga bisitang babae. So magkaiba po sila ng kwarto ng mga bibisitang babae at lalaki. Dahil bawal talaga magkita-kita ang mga babae at lalaki dito kahit magkakamag-anak. So pwede daw po kasi silang magkagustuhan at magkaanak. Okay. So madilim yung kwarto at nakakatakot daw talaga. Ang sabi ko nga sa amo ko na dalaga, "Madam, I don't want to eat. I just want to rest." Tapos nakatingin lang siya at tinawag yung kuya niya at sinabi na ayaw kong kumain at magpapahinga na lang ako. Bukas ay start ko na sa trabaho at ituturo na daw po nila sa akin kung paano iluto yung kanilang mga pagkain. Sinamahan na po ako ng katulong na ibang lahi sa magiging higaan ko sa second floor. So habang paakyat ako, iginala ko ang aking paningin. Sinipat ko pa nga yung hagdan na paikot at malaki kasi yung bahay. Hanggang 4th floor. Sobrang dilim po. Hindi ka na natapos sa puro madilim. Sandali. O di madilim na daw at natatakot siya. At hindi muna po ako nagtanong kung saan yung kwarto ng amo namin. Hanggang sa tinuro na niya yung hihigaan ko at nakaayos na rin yun. Pinaayos na pala nila bago pa ako makarating. Iniwan na po nila ako sa kwarto ng mag-isa. Nag-thank you ako sa kanya at sa sobrang pagod ko Sir Red, nakatulog na ako at hindi na nga din ako nakapagbihis. Bali nagising na po ako ng bandang 2:30 na madaling araw at talagang totally nakaswitch off na ang mga ilaw. Tulog na rin yung kasama ko. Naririnig ko po yung sa taas namin kasi po meron pong naririnig ko yung sa taas namin kasi nga po may 3rd floor pa na para pong may naglalakad pero pasadsad. Ang nasa isip ko noon ay baka yung amo namin iyon at dun yun nanggagaling sa kwarto nila. Maingay po talaga. Nagtataka lang ako kung bakit hindi po iyon tumitigil. Hindi ko rin alam kung bakit iba rin yung kaba ko ng sandaling iyon. So habang nakahiga po ako at dahil hindi rin ako makatulog, dito't naramdaman ko na ang pagkaihi. So tumayo ako kahit nakaswitch off ang mga ilaw sa kwarto. Nakikita ko lamang o inaasahan ko lamang yung liwanag na nanggagaling po sa ilaw sa labas. Sumula sa ilalim ng pinto na may anino. Nakita ko po sa liwanag mula sa ilalim ng pinto na may anino. Yung parang bigla pong umalis sa pinto kasi narinig po ata na may gising. So pagbukas ko po ay naglakad ako papunta na CR at yung tabi kasi ng CR ay isa pang kwarto. Sa isip ko baka hindi doon pumapasok o hindi doon pumasok yung tao. Baka yung dalaga yun. Kinabukasan, bumaba na po kami para malaman ko na po kung ano yung lulutuin nila. Gusto ko na ring aralin dahil first day na ng aking work. Sabi nung katulong, hintayin ko daw po yung dalaga.
at yun daw ang magtuturo sa akin. Ang sabi ko, baka mamaya pa magigising yun. Tinanong ko pa nga kung saan yung kwarto ng mga amo namin at nagulat ako nang sabihin po niya yung ibang lahi na katulong nila na yung lalaki ay nasa second floor. Katabi ng isang kwarto na nandoon yung mga ref na tambakan ng mga karne at ng mga manok. Kasi nag-iimbak po talaga sila ng pagkain dito. Yun nga po yung magkatapat po yung kwarto ng dalaga at yung kwarto ng kuya niya. Ang sabi ko, kaninong kwarto yung nasa tabi ng CR natin? At ang sabi ay wala na. Wala nang tumutuloy dun. Pero noon, ang naroroon daw po ay yung matanda. Pero nung nahihirapan na siyang umakyat at bumaba, nilipat na po siya sa ibaba. Doon sa isang kwarto na malapit sa kusina. Nagulat din ako sa sinabi niya na wala daw pong tao sa third floor. Tinanong ko tuloy kung sino'y naglalakad at medyo maingay kagabi. Yung pasadsad kong maglakad. Actually Sir Red, dinemo ko pa nga po. Natawa na lamang yung katulong na iyon na ibang lahi. Wala daw talagang tao doon. Hindi rin daw po sila nagpapaakyat ng tao. Pero kinagabihan, nadinig ko na naman yung kaluskos o yung pasadsad na naglalakad. Dahil doon ay nahirapan na naman akong matulog. Nung bandang 2:00 ng madaling araw, pinipilit ko na talaga na makatulog. Pero nung papaidlip na ako, saka naman bigla po akong para bang nabangungot. Basta't nakita ko po talaga doon sa bandang aparador sa tapat ng kama ko ang isang maitim na figura. Hindi rin po ako makagalaw at hirap na hirap akong huminga. Nagdadasal ako na sabi ko, Lord, please wag mo muna akong kunin at ayoko pang mamatay. Ilang beses ko pong inusal iyon sa isip ko at salamat naman dahil nagising ako. Binuksan ko kaagad yung ilaw dahil sa sobrang takot ko at mula nang maganap sa akin ito Sir Red ay hindi ko na po talaga malimutan. Kaya just in case may nakikinig po sa inyo ngayon na pareho sa aking naranasan o kaya naman ay may kaalaman pagdating dito. Ano po kaya ang nais ipahiwatig nung nakita kong iyon sa panaginip? Saka ko na lamang po ikikwento ang iba Sir Red kapag sakali meron pa rin pong mga weirdo o kakaibang pangyayari na magaganap sa akin dito. Maraming salamat sa pagbabahagi ng kwentong ito mula po sa Facebook page natin. Please like and follow na rin po ang ating Facebook na Hilakbot Pinoy Horror Stories para maging updated sa mga anunsyo kung kailan at ano-ano yung mga featured na mga stories natin dyan. Okay? So maraming salamat kay JM. Actually Justin Mier pala ang kanyang name kaya JM na lang daw for short sabi niya. Okay, salamat. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Balikan ninyo guys itong ating Dubai Encounters. Ito po yung counterpart ng Manila Encounters. So marami din po tayo mga furniture doon na mga base sa mga tunay na karanasan ng mga solid HTV Positive natin mga OFW listeners. Lalong-lalo na dyan sa Middle East. Lalong-lalo na dun sa Dubai. To be exact, di ba? Meron tayo diyan, type nyo lang Dubai Encounters or Dubai Hilakbot. Makikita nyo na agad lalabas na rin naman na po yan kung ano-ano. Makita ninyo at mapakinggan yung compilation ng mga ghost stories. Kaya dito nga tayo yung para bang sasabihin natin na, alam niyo yun, hindi lang pala dito sa Pilipinas yung mga ghost, mga itim na figura, di ba ganyan. Hindi lang sa mga western countries na talagang nag-influence sa atin ng mga ganitong klase mga katatakutan, kundi pati pala sa Middle East, di ba? Hindi ko lang alam kasi hindi pa naman tayo nakakarating or never pa tayo talaga na nakakahit pa paano. Alam mo yon,
magkaroon ng pagkakataon na makapag-stay dyan o kaya naman ma-prove itong mga ganitong klase mga bagay. Pero kung sakali man, meron din kayong ganitong klase mga karanasan dyan sa Middle East. Gagawa tayo ng compilation para sa inyo hanggat marami po yung mga magsisend, lalo-lalo na yung mga OFW natin, mga tigapakinig, na if ever man, send mo na rin yung iyong kwento para maisama natin dito sa compilation na plano din natin gawin. sindakstories2008@gmail.com lamang ang inyong padadalhan. Okay? So ganun na rin po syempre sa lahat din ng mga nagtatanong na tiga ibang bansa. Wala pa po kasi tayo, hindi pa possible sa puntong ito yung international shipping ng kape ni Lola Trinidad. So dito lamang po muna across the archipelago ng Pilipinas. Dito lang po yan via HTV merch sa TikTok and sa Shopee. Ayan. Pwede na rin sa magtatanong din yung merch natin, yung mga t-shirt. Meron din po tayo dyan, Hilakbot t-shirt, Hilakbot shirt, short horror story, mga statement shirts. Meron din po dyan. Bulat-latin nyo lang yung ating shop, online shop, lalong-lalo na sa Shopee. Nandiyan yung mga damit na yan. So tingnan ninyo guys, mag-order na kayo para maisama na natin sa mga susunod pang mga orders na ipapagawa natin. Siyempre ipapaprint natin. Pero kape ni Lola Trinidad always available po dyan 24/7. Basta't hindi ka maunahan na orderin yung paborito mong flavor dyan. Kaya sabi ko ngayon pa lamang i-add to cart mo na, lalong-lalo na kapag sumapit na ang 11/11, 12/12. Ito katatapos lang 11/11. So 12/12 asahan ninyo yan, may mga Christmas sale tayo dyan. So dapat nakafollow ka na rin sa ating mga online shops, lalong-lalo na sa HTV merch sa Shopee. Okay? So ating second story naman ay galing po kay Ann, aka Ann. Ipinadala naman sa ating email, sindakstories2008@gmail.com. And once again, dalawang kwento lamang. So needless to say, last story na po itong ating next na babanggitin o isasalaysay. Ito ang subscribers Hilakbot Stories. Good day sa lahat, lalong-lalo na sa mga solid HTV positive listeners at maging sa mga channel members ninyo. Wow ha! Buti na-mention kayo mga channel members. Baka member ka ba dito, Ann? But anyway, share ko lamang po yung kakaibang experience namin dito sa bahay na nilipatan po namin sa BFRV Las Piñas from San Antonio, Makati noong year 2016, month of August. May home-based business kasi yung boss ko and I worked here as an office staff at mama ko naman as house manager. So background lang muna po ng bahay na nilipatan. 2-story house pero mahalata mong luma na. May mataas na pa-letter C na pulang hagdan paakyat. Noong mga panahong ito, Sir Red, kasalukuyan po ako nag-i-stay pa sa lumang bahay sa Makati. At yung reason kung bakit lumipat ng bahay ay dahil medyo masikip na at napakadami pong daga. First encounter po ay noong nag-organize pa sila ng mga kagamitan. 3 lang silang nasa bahay that time, si Mama, si Kuya JV at si George. At lahat sila ay nasa may minibar sa baba, nag-aayos ng furnitures and etc. Nang may marinig po silang malakas na tunog ng sandalyas na bumababa daw sa hagdan. Mai-imagine nyo yung tunog nito, Sir Red. Mabagal pero mabigat yung yabag. Hindi siya galing sa parang flat-footed na kung sino man, pero alam mo siyang sandalyas yun, nakahoy. So lumabas ng minibar, hindi kaya bakya? Ano ba? Parang ganun daw siguro, basta parang made of wood yung sandals. Lumabas ng minibar si Kuya George para i-check kung sino yun. Pero wala po siyang nakita. At that time, nasa tapat na siya ng hagdanan pero nandoon pa din yung tunog na may bumababa o kaya'y umaakyat. Nang mga panahong ito, wala namang nagpapa-renovate ng bahay sa ilan sa mga kapitbahay namin. So lumabas din daw po sila para i-check kung meron ba nagpupukpok sa mga kapitbahay pero na-realize nilang ang tahimik. So meaning wala talaga.
hanggang sa naisipan nila na baka may something sa bahay na iyon. Ang second encounter naman ay nangyari the next day. Mga hapon po nang may marinig na naman daw po silang kumakatok. Doon sa pinto ay 3 mabibigat at malalakas na katok daw. Ang pintuan ay katapat ng hagdan. So lumabas ulit ang isa sa kanila upang i-check kung sino, ngunit nang kanila daw pong labasin yung tao, ay wala naman palang naroroon. Nakasarado pa daw po yung gate, Sir Red, kaya imposibleng may makakapasok o kaya ay may makakakatok sa pintuan. Ilang beses itong naulit and that time, Sir Red, doon nga ay na-figure out nila na maaari ngang may nagpaparamdam sa bahay na ito at napagkakatuwaan po sila. May mga encounters din kaming lahat dito ng pagtawag sa pangalan namin, pero kung i-confront naman namin yung tao ay sasabihin hindi naman daw sila iyon. Naiisip ko din minsan na maaaring nagpa-prank lang, pero may mga instances kasi na tinatanong nila ako kung bakit daw. Bakit ko daw sila tinatawag kahit hindi ko naman sila tinatawag. Last year, may pagkakataon daw na narinig ako ni Ate Ina na tumatawa o humahagalpak nung gabing yun. Samantalang nung hapon pa lang, pagka-out sa office ay nagpaalam na akong aalis na at Monday na ang balik. Nag-double check din daw po siya kay Manang Freda at nalaman nga na kaninang-kanina pa ako nakaalis at wala na ako dun. Hindi man maipaliwanag, Sir Red, pero madami pa po kaming kakatuwang experience sa bahay. Hindi po kakayanin ng isang araw kung iisa-isahin ko. Kaya sana ay sipagin po ako na mag-type upang nang sa gayon ay ma-share ko pa ang ilan. Yun lamang po. God bless sa ating lahat. Ito ang subscribers Hilakbot Stories. Maraming salamat din sa ibinahagi mong kwentong ito, Ann. At sana'y magkaroon ka talaga ng oras para ma-compile mo pa yung iba pang karanasan para na sa ganon ay mailagay natin lahat sa isang compilation ng iyong kwento. Kaya kung halimbawa man sa mga katulad din po ni Ann na medyo busy, basta pag nagkaroon din po sana kayo ng pagkakataon na halimbawa ngayong araw, as in free time talaga ninyo at umpisahan mo nang magsulat. 'Di ba? Umpisahan mo nang ibahagi kahit yung first part ng story o first part ng experience mo. Tapos hanggang sa mapuno mo na, hindi mo mamamalayan, para naka-6 na karanasan ka na maikwento dyan. Para na sa ganun minsanan na po natin itong maibahagi at hindi na rin po natin, kumbaga hindi na matatabunan doon sa email, di ba? Para compilation na siya at na katulad din ng ibang mga ginawa ng ilan pang mga senders natin. Sa mga hindi pa na-feature, once again magno-notify po si Admin Clay kung sakaling ang kwento ninyo, kung hindi man na-feature sa SHS ay maaaring dun po sa isang regular compilation. Sana po ay masundan ninyo lahat at lagi nyong i-check ang inyong email, okay? Once again, ang anino o dalawang anino ni Satanas now airing na po sa ating HTV YouTube channel o YTC. Baka nagtataka kayo kung ano yung YTC na pinupost ng mga admin. At sana po yung nasusundan ninyo ang kada episode. 25 episodes po yan, kasama na yung finale doon. So talagang sukat na sukat ito ng ating kaibigan na si GY Jones. Kung meron pa daw po tayong mga gabi ng lagim, abangan nyo na lamang. Kung meron din daw po tayong iba pang mga story na halimbawa Domino Tricks o kaya kung ano pa mga series dyan, huwag kayong mag-alala, abangan nyo na lamang po ang mga anunsyo at dapat nakatutok ka lamang dito. Road to 200k ang ating YT. Maraming salamat po sa suporta ninyo at sana nga din po ay maabot po natin ito sa lalong madaling panahon. And I don't know kung sa punto din na ito nag-i-air, as in on air na ulit ang ating Hilakbot 24/7. Kung sakali man po na nag-i-air na, kasi sabi ko sa inyo itong SHS po ay pre-recorded, so bago pa man mangyari ang lahat, magkaroon ng series, magkaroon na tayo yung dalawang anino ni Satanas o kaya yung pag-air ng HTV 24/7, nasa pa tayo ahead of 1 month kasi yung recording ng SHS natin, kaya parang hindi ko sure kaya yan. Kung sakali man na nag-i-air na ngayon, lagi niyong tatandaan na 2 months or 3 months lang po mag-i-air yung ating Hilakbot 24/7. Kaya kung gusto ninyo tuloy-tuloy pa, doon tayo ngayon sa radio.org.ph.
Syempre ang Pinoy Horror Radio yan, 24/7 po yan dyan. Okay, pwede nyo mapakinggan sa Zeno FM. Kaya mag-download ka na rin ng Zeno FM para mapakinggan mo ng automatic yung ating Pinoy Horror Radio at yung 24/7 na music station natin, online music station. Walang iba kundi ang Red FM PH. Sundan kami sa website redfmph.weebly.com para makita po ninyo doon yung mga direct link lalong-lalo na ng ating HTV merch sa Shopee at sa ating TikTok shop. Okay? Once again, maraming salamat. Ako pong muli si Red hanggang sa susunod nating episode. Tuloy-tuloy lamang ang hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid. HTV Positive. Love you guys. May mga kwentong kabawalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes, alas 9 ng gabi. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.